Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, my name is Jap. Kumusta kayong lahat? Kumusta naman yung araw nyo? Ayan. So guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message nyo lang po ako. So, tignan natin kanino ba tong love reading. Kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon? Okay. Kanino ba tong love reading? Okay. So, guys, meron tayong King of Wands. Punasa ko lang, guys, yung lens ng camera ko. Ayan. So, guys, King of Wands, nakikita ko naman yung yung pagmamahal mo sa person mo. Ang problema lang dito, guys, parang may pagda-doubt ka dito. Nag-aalinlangan ka doon sa pagmamahal mo sa person mo. Or pwedeng kina-question mo na yung sarili mo na parang, mahal ko pa ba to? Or baka naawa na lang? Or baka may dahilan ka kung bakit nag-i-stay ka na lang. So, ano mo yon, habang kasama mo tong person mo na to, habang karelasyon mo pa tong person mo na to, nandito kasi yung energy ng The High Priestess. Lagi ka napapaisip. Lagi mo pinakikiramdaman yung nararamdaman mo sa kanya. Ayan, pasensya na guys sa mga dumadaang sasakyan. Ipopost ko na lang, no? Para pag may darating na sasakyan, ipapost ko na lang bigla. Ayan. So, by the way, again, balik tayo sa topic. Ang sabi kasi rito, guys, lagi kang napapaisip dun sa nararamdaman mo sa person mo. Pero hindi ka makaalis kasi stuck ka sa kanya. Okay? Yun po yung nakikita ko sa'yo. Parang alam mo yon, stuck ka sa kanya pero iniisip mo na gusto mo na makalaya. Gusto mo na ng bagong buhay. Ayaw mo na tong negative na nararamdaman mo sa kanya. Hindi ka na masaya, pero hindi ka makawala, hindi ka makaalis, no? Yung tipong, hindi ka na nga masaya sa taong to, siya na nga nagdudulot ng sakit sa inyo, ng bigat ng kalooban mo. Pero nandun ka pa rin sa point na parang naawa ka pa rin sa kanya. May mga bagay ka pa rin kinukonsider kung bakit nag-i-stay ka pa rin sa taong to. Okay, so yan po yung nasasagap ko dyan. Titignan natin kasi dito, pinapakiramdaman mo eh. Iniisip mo pa rin dito kung ito bang nararamdaman mo sa kanya is pure. Iniisip mo na kung ito bang love na to, kung love ba talaga to, or awa na lang talaga siya. Okay? Check natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong Four of Swords. Okay, so alam mo yon, pag nagdadrama ka sa partner mo, or sa person mo, kung hindi mo pa siya partner, paglalabas din siya guys ng hinanakit sa buhay niya, so ano to, paligsahan kayong dalawa? Or padamihan kayo ng problema na para bang hindi niya guys naiintindihan yung nararamdaman mo kasi lagi niya lang iniintindi dito yung nararamdaman niya. So sabihin na natin guys na marami kang concern sa kanya, madami ka nang hinanakit sa kanya na parang wag mo nang gawin to kasi nasasaktan ako, dapat ganito yung gawin mo. So siguro idaan nyo guys sa maayos na usapan. Oo. Idaan nyo sa maayos na usapan. Ngayon kung hindi na madaan sa maayos na usapan, ikaw mag-isip ka ano yung dapat mong gawin. Kasi isipin mo ayaw niya na guys ng mag-usap kayo ng maayos. So, ikaw gusto mo sabihin sa kanya ng maayos, pero parang hindi naman kasi siya nakikinig. Again, sabi ko nga is parang padamihan kayo ng problema. Pag nagdrama ka, magdadrama din siya. So, nandun ka na sa point na
um, nandun ka na sa point na napapaisip ka, King of Wands eh. Passionate si King of Wands, no? So, ikaw, sabihin na natin guys na responsible ka rito, pero nakukulangan ka dun sa effort na ginagawa ng person mo na parang, wait, ako lang yung nag-e-effort. Siya kaya, ano kayang gagawin niyang effort? Okay, check pa natin. Tignan natin. Additional message. So, yun. Nakikita ko guys yung ang dami mong baggage. Ang dami mong daladalang bagahe sa buong alam mo yon, at the long run ng relationship nyo guys, naiipon yung sama ng loob. So, ang masama rito guys, pagka ikaw ay sumabog, no? Mamaya sumabog ka pa doon pa sa mababaw na dahilan or dahil napuno ka na lang. So, alam nyo yon, yung napuno ka tapos sa mababaw na dahilan mo pa na naiputok. So, ano sabihin ng mga tao? Ano sabihin niya? Ang babaw mo naman. So, hindi nila alam guys, or hindi alam ng person mo, na naipon kasi to. Okay? Naipon to sa manang loob mo sa kanya. Check pa natin. Additional message. Okay. Kanina tong love reading. Kanina tong love reading. Meron tayong Wheel of Fortune. So, yun. Alam nyo guys, dumarating ka na sa point na, ay, gusto ko na mag-move on. Tama na to. Hindi na to tama. So, nandun ka na sa point na yun. Okay? Nakikita ko na sa inyo na gusto mo nang i-give up to, no? Nakikita ko sa inyo na may mga bagay na hindi na talaga pumapabor both side yung mga pangyayari, no? So, ramdam mo parang ang bigat sa pakiramdam na nandyan siya, no? Then, pagka naghihiwalay kayo or pag malayo siya sa inyo, parang ang gaan, parang ang saya. Pero pag nandyan yung presensya niya, guys, parang alam niyo yun, pwedeng hindi niya nagagawa yung mga bagay na gusto mo, pwedeng mabigat siya sa pakiramdam, may dalabang malas itong taong to, baka nga may negativity siyang daladala. Okay? So, ikaw pwedeng, moving forward yung energy mo. So, pag sinabing moving forward, or pag sinabing Wheel of Fortune, nagre-recover ka na. Okay? Pag-move on na to Sabihin na natin na kahit nandito ka sa relasyon na to, mataas yung chance na nag-move on ka na yan. Kasi, araw-araw ka nasasaktan, araw-araw ka nahihirapan. So, ayan, Wheel of Fortune. Nag-move on na to. Okay? Nagre-recover ka na dun sa masakit na nangyari sa inyo. Check pa natin. Ganitong love reading. Okay. Yan, pasensya na may motor na dumaan. Okay. Kanino po itong love reading? Meron tayong King of Pentacles. Mabagal kasi siya. May inaantay ka dito sa taon to. Or inaantay mo na parang tratuhin ka ng tama. Or sabi na natin guys na inaantay mo na meron siyang baguhin sa buhay niya. O na parang kahit gawin niya na lang kung ano yung nararapat. Gawin niya na lang kung ano yung tama. No? Huwag ka na niyang bigyan ng sakit ng ulo. Maging responsible na lang siya. So siguro yun na lang din yung gusto mo dito sa taon to. No? Na maging responsible na lang. Okay, sabi natin guys na good provider naman. Sabi na natin ganon. Pero may energy siya na nagdudulot sa inyo guys ng ng sakit or nagiging parang broke ka dito. As in. Okay, ayusin ko lang to guys.
So again, kagaya ng sabi ko, pwede may mga pinapangako siya sa inyo, may mga sinasabi siya, pero si King of Pentacles kasi guys, mabagal. Pinag-iisipan niyang mabuti yan. Okay? So, nandun na tayo sa point na yes, pinag-iisipang mabuti ng person mo. Yung mga gagawin niya eh. Kaya parang ang bagal, parang hey, wag mo na pag-isipan yan. Gawin mo na kung gagawin mo na, parang ganon. Wag na. Para kasing ibigay mo na yan, wag mo nang pag-isipan pa kasi hindi na nakakabuti, no? Lalo na kung, 'di ba? Sabi nga nila, time is gold. So sa person mo guys, walang halaga yung oras. Okay, nauubos na lang yung oras nang wala man lang nagiging konkretong plano dito sa relasyon nyo. So, I think yung iba sa inyo nananawa kayo ng ganito. Okay? Napapagod na kayo sa ganitong klase ng setup. Ano yung pagbabagong gagawin niya sa buhay niya? Pwedeng ikaw kasi may pangarap ka, no? Yun nga lang, guys. Itong person mo, parang wala siyang pangarap para sa buhay niya. Meron tayong Queen of Wands. So, ito guys, Queen of Wands kasi. Ano to, parang may sinasabi siya na may toxic din naman sa'yo. Parang ganon. Okay, may malas ka din daw na dala. Medyo may pagka-hugger ka ba? Pwede kasi sabi ng partner mo na pabago-bago ka ng iniisip, pabago-bago ka ng mga desisyon, hindi niya mahuli yung mood mo. Pabago-bago ka na gustong gawin. So, yun yung parang dinedemand naman ng isa. Okay? So, siguro, wala talaga siya nasisimulan kasi nga walang maayos na pag-uusap. Okay, hindi siya na pag-uusapan ng maayos. Meron tayong Queen of Swords. So, ito guys, Queen of Swords, may cheating. May ibang babaeng involved, may ibang lalaking involved. Okay, nasa cheating na. Pwede isa rin yan sa iniisip mo eh, parang binigyan mo ng chance. Or pwedeng nararamdaman mo na, malakas yung intuition mo eh. Okay? Pwedeng binigyan mo ng chance kung nahuli mo na. Pero yun, ngayon araw-araw nagpapabagabag sa kalooban mo na hindi mo pala kayang tanggapin. Okay? So, pwede rin naman guys na, paano ba, na nararamdaman mo pa lang. May mga ano na kasi guys eh, may mga dahilan na or may mga sign na ng cheating pero hindi mo pa nahuhuli literal, no? Wala pang ebidensya pero nararamdaman mo. Okay. So check natin. Additional message. Meron tayong Page of Swords. Okay? So, pag sinabing Page of Swords, guys, ano to? Naku, single mother ba? Single father yung yung third party. Basta parang may pamilya rin naman. Yun yung nasa-sense ko dito. Tapos parang, siguro kilala nyo rin, no? Parang sinasabi dito na paano niya nagawa? Paano mo ginawa? Bakit nangyari to? Na parang may anak naman tayo may pamilya naman tayo, bakit gusto mo sa pamilya ng iba? Parang ganon. Hindi natin din maintindihan yung iba, no? Ba't mas gusto nila sa ibang pamilya? Iwan nila yung iba na lang anak, parang aabandonahin nila yung anak nila, tapos tuturing nilang anak yung iba nila, yung anak ng iba. May mga ganun tao. So, yun yung parang nakikita ko dito. So, meron tayong Two of Swords. Nagkakaroon ka ngayon ng hesitation. Okay? Medyo nag-aalangan ka dito sa connection na to. So, pwede guys na ito may new person na paparating sa inyo. Nandito yung Page of Pentacles eh. Pwedeng ito, tutulong sa inyo. Or, willing siya guys na bigyan ka ng stability or at least, willing siya na i-work out, no? Etong relationship na to. Pwedeng makakatulong siya sa pag-move on mo. Yun nga lang, pinapakita kasi sa akin na
Parang mas gusto mo na mapag-isa, mas gusto mo na mag-self-love, ayaw mo na ng mga ganitong klase ng sitwasyon na nagbibigay or nadudulot ng negative sa inyo. Okay? So, by the way, meron tayong, may pagkasta ka pa eh. So, I think, mas gusto mo nang ayusin mo na yung sarili mo bago mag-entertain. Kasi, pwedeng hindi mo na nakikita yung sarili mo sa iba eh. Parang, dito pala sa taong to, masakit na yung ginawa sa inyo eh. So, hindi mo na nakikita na parang magmamahal ka pa ulit. Hindi mo na nakikita yung sarili mo na, paano ba, na parang magkakaroon ka ulit ng karelasyon or asawa, parang di mo nakikita yung sarili mo ng ganun eh. So, na-trauma ka, kaya ganyan, no? Sa mga taong nagtatanong, parang hindi ko na nakikita yung sarili ko sa iba. Ibig sabihin yan, guys, na-trauma ka. Na-trauma ka sa ginawa ng person mo. Ang dami ng sakit. As in, parang bugbog ka na sa mga problemang binigay niya sa inyo. Okay? So, check natin. Meron tayong, I'm learning to open my heart once more. Ayan o, alam nyo guys, ito ha, pag ready ka na, buksan mo ulit yung puso mo sa iba. Okay? Pero this time, doon ka na sa healthy or sa maayos na tao. Yung hindi ka nasasaktan. Huwag ka na doon sa taong sasaktan ka lang. So, check pa natin. Meron tayong time apart can bring us closer. Ayun. Kailangan nyo daw ng time ng person. Pero guys, ito ha, kung hindi na talaga siya guys, worth it, palayain mo na yung sarili mo. Kasi may new person na paparating sa inyo. And ito, pwedeng single ka ngayon. Ayan, pwedeng pinalaya mo na talaga totally yung sarili mo kasi di mo na kaya yung sa araw-araw. Naiisip mo yung cheating, naisip mo bakit kanya niloko, bakit sa ganitong klase pa ng tao kanya pinalit or niloko. So, masakit para sa'yo, no? Tignan natin. Meron tayong I question if I'm what you need. So, yon siguro may mga bagay na huli na ang lahat, no? Para tanungin yan, kung may mga kailangan mo. So, ayan. Pwedeng kung kailan parang nanlalamig ka na, pwedeng dun niya, guys, doon siya parang naghahabol or nagtatanong, ano bang kailangan mo? Ano bang gusto mo? Na parang hindi niya napakinggan kung ano talaga yung kinakagalit mo or kinakatampo mo. Manhid tong taong to, guys. Sarili niya na lang iniisip niya. Okay? So, ayan. I'm healing alone to love. Okay. I'm healing to love myself again. So, again, sabi ko sa inyo guys, pwedeng mag-recover ka na dito. Parang hindi mo na kailangan to. Hindi mo na kailangan yung ganitong klase ng tao. And mataas yung chance na nakikita ko dito. I-give up mo to eh. Pero hindi pa sa ngayon. Kasi nandun yung pagiging soft-hearted mo pa rin sa ngayon eh. Unless siya na yung kusang umalis. Siya na mismo yung kusang bumitaw na. Ay, tama na to. 'Di ba? So, yun nga lang guys, ikaw kasi mag-i-stay ka kahit pagod na pagod ka na. Pero yun, baka bigla mo na lang din talagang bitawan to. At hindi mo na pangihinayangan pa tong taong to. Siguro lalo na pag nakahanap ka ng kapalit or nakikita mo na napunta ka dun sa healthy relationship, napunta ka sa tamang tao na binibigyan ka ng totoong pagmamahal, napunta ka sa taong talagang mas responsible doon sa relationship, no? Or good provider. Pwede kasi person mo nagpo-provide naman pero hindi ganun ka-good. So, maraming bagay kang mas kino-consider or inaantay na gawin niya or at least i-effort niya. Okay? Nakukulangan ka eh. Pero titignan natin yung nararamdaman niya, guys, ha? Okay? Tingnan natin. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Meron tayong the devil. Ayan, nakikita niya sa inyo guys, toxic ka na. Okay, wala na siyang tamang nakita sa inyo, guys. Baka hindi na talaga to worth it. Lalo na sa mga naghiwalay na dito. Okay? Nandun na kayo sa point na toxic na tong taong to. Toxic na rin yung tingin niya sa inyo. So, bakit ka ba magiging toxic? Syempre, na-absorb mo sa taong yan, di ba? Nakukuha mo sa kanya. So, saan ba nagsisimula yung toxicity? Pagka may hindi tamang treatment na nangyayari.
Okay, check natin. Meron tayong, ayan, 8 of Wands. 8 of Wands is communication. Tumalikod ka na eh. So, alam mo yon, kahit toxic ka, naghahabol tong taong to or maghahabol to sa inyo. Kasi ikaw, nandun pa sa point na mahal mo pa siya pero mas mahal mo na yung sarili mo eh. Parang, pag sinabi kasing 8 of Cups, nandun pa yung love. Pero dahil sa sitwasyon, sumusuko ka na. Okay, or sinukuan mo na to. Kasi hindi mo na nakikita na komportable ka sa piling niya. Hindi mo na nakikita na parang payapa ka sa piling niya. Kasi hindi niya naman ginawang comfort zone yung sarili niya eh. Hindi ka nako-comfort talaga. Okay? Siguro pag sa halip na makasama mo sana siya, mas nai-stress ka pa kasi baka ikaw yung laging gumagastos. 'Di ba? Hindi mo makita na may peace of mind ka. Wala ka na nga peace of mind kung nasan lugar ka. Tapos pagkasama mo siya, mas lalong hindi ka nagkakaroon ng peace of mind. Kasi at least, gusto mo ng someone na masasandalan mo eh. Someone na siya naman yung magko-comfort sa inyo or magpaparamdam na mahal ka. Pero yun nga, pwedeng hindi mo kasi maramdaman. Then again, maghahabol to, guys. Tinatry kanyang, i-gaslight or i-manipulate na ikaw talaga yung toxic. Na nasa inyo lahat yung pagkakamali. So, ikaw papaisip ka, ano bang mali sa akin? May tama naman akong ginagawa. So, hindi niya nakikita yung tama na yun. Pwede, na-appreciate niya yung mga ginagawa mong effort, pero pag hindi, pagka-against sa kanya, guys, syempre babato niya sa inyo. Ikaw yung may pagkakamali, ikaw yung ganito. Tignan mo, oh. Kinukuha niya lang yung mga positive energy mo. Lahat ng pwede niya makuha sa inyo, guys, kukunin niya lang lahat yun. Hanggang sa maubos ka. So, ano yung nararamdaman niya sa inyo, guys? So, ubusin ka nitong taong to. Okay? Third party, oh. So, nagkaroon siya ng third party talaga. And possible nga na yun ang hindi mawala sa isip mo. Tignan natin. Ano naman yung ano naman yung tingin sa inyo ni person? Tingin sa inyo ng person mo. Ano yung tingin sa inyo ni person? Meron tayong, ayan. Di ka daw nagpapatalo. Mahilig ka makipagsagutan. Talagang nagsasagutan na kayo. Talagang may mga pag-aaway na rito. Oo. Tingnan natin. Meron tayong, di ba? Araw-araw niyo pinagtatalunan yung selos. Araw-araw niyo pinagtatalunan na parang meron ng iba. Araw-araw pinagtatalunan na may ibang babae, may ibang lalaki. Nararamdaman eh. Meron kang iba, no? Bakit lagi mo hawak yung phone mo? Bakit laging ganito, ganyan? So, di ba parang may tinatago. Check pa natin. Meron tayong 3 of Pentacles. Okay, collaboration. So, ang kinakasama lang din ng love niya, guys. Pwedeng ito, mahilig siguro to sa barkada or pwedeng tinotolerate pa ng mga kaibigan niya. Though, siguro wala na lang din magawa, no? Nating isipin na parang tinotolerate. Baka wala na lang magawa yung mga friends niya. Pwede may mga matitino naman siyang kaibigan. Siya lang talaga yung maloko, di ba? Pwede sinasabihan naman siya, pero ayaw niya siguro talagang itama yung sarili niya, di ba? So, ayan. Siguro, mas piliin mo na yung sarili mo. Kasi dito, yung sinasabi, nakita niya sa inyo, guys. Parang ang dating sa kanya, pinagtutulong-tulungan niyo siya. Oo. Tapos ikaw, mahilig kang makipagtalo, mahilig kang iba to yung mga maling ginawa niya before. Sino ba namang hindi? Diba? Dapat kasi pag meron kang pagkakamali, itama mo na yon. Pero, or at least patunayan niya yung sarili niya. Ang problema lang, guys, pwedeng hindi niya kasi pinapatunayan yung sarili niya sa inyo, guys. No? Pwedeng ikaw pa yung mas napapatunayan mo yung sarili mo sa kanya. Pwedeng nandun ka na sa point na yon. Okay, so ayun sinasabi niya rito. Lagi mo na lang daw binabalik yung mga kasalanan niya. Wala na siyang tamang ginawa, puro na lang mali. Tignan natin. Ano yung ano yung mga gagawing hakbang ng person mo? Action. O, di ba? Gusto ka pa rin pakasalan. Toxic ka daw, pero gusto ka pa rin pakasalan. Meron tayong 5 of Pentacles and Death. Okay? So, sabihin na natin guys na kung kailang pinaramdam niya sa inyo na hindi siya nakontento. Parang yun nga yung sinasabi niya rito na parang ito kasi 5 of Pentacles hindi ito nakontento. Pero since nandito yung Death,
ending and new beginning. Ibig sabihin, hindi siya nakontento dito at alam niya yung sa sarili niya, ina-admit niya yung sa sarili niya. Kaya gusto niya guys ng new beginning, gusto niya pa rin guys na ayusin to, yun yung mga hakbang na gagawin niya. Pwede ipaparealize niya sa inyo kung ano yung mga maling ginawa niya. Pero ano pa rin mataas pa rin yung pride Oo, hindi kasi talaga siya tumatanggap Gusto niya guys, emperor talaga siya. Okay, mataas siya sa lahat, ganun siya. Mataas siya sa lahat, kaya kanyang i-under kahit ikaw, kahit siya na may pagkakamali, gusto niya controlling ko pa rin. 'Di ba? May tama ba doon? Mali 'yun. Hindi 'yun tama. Kailangan may give and take. So, anong nangyari kasi guys, ikaw lang yung give ng give. So, ano yung nare-receive mo? Mga sama ng loob. So, titignan pa natin ha. Additional message. Additional message. Meron tayong, will you listen? There's so many things I want to say to you, but will you hear me? Will you Will you hear me? Me all the way out? Will you believe me? So, yon. Pwede kasing wala ka nang naririnig Hindi mo na gusto pakinggan yung mga sinasabi niya kasi masyado nang toxic. Wala siyang nagiging silbi sa inyo. Ano ba yung nagiging pakinabang niya ngayon? Okay? Or hindi na siya nakakatulong talaga guys sa mental health mo. And siguro yan, sinasabi niya kasi dito, hindi mo siya pinapakinggan. So, alam niyo guys, wala kayong tiwala kasi yung mga sinasabi niya guys, parang minamanipulate ka na lang. Ginagawa ka niyang tanga, ginagawa ka niyang bobo sa mga sinasabi niyang paliwanag. Parang alam mo yun, ramdam mo na Okay? So, lumalaban ka na talaga. So, meron tayong something to say. There's something I really want to share with you. I'm waiting for the right time to tell you. Meron siyang gusto sabihin sa inyo, pero again, nag-aantay lang siya ng tamang pagkakataon na sabihin sa inyo. So, ito na nga siguro yung wedding. Okay, na parang nagsisina ako. Ayusin natin to. I'm begging you. Okay, additional message. Ano yung gusto niya sabihin? Message ni person. I miss you, but I don't have time right now. So, yun. Wala siyang tiyaga Wala siyang tiyaga sa pag-effort. Suyuin ka. Wala siyang tiyaga sa mga gantong bagay. Tingnan natin. Additional message. Meron tayong, can you hear me? Whisper your name. So, yun. Minsan gusto kanyang tawagan or pwedeng napapaginipan mo to. Kasi nga, ayan iniisip ka kasi ng person mo So, tingnan natin yung zodiac sign ni person. Wait lang ako. Meron tayong Pisces, Gemini, Aquarius, and Cancer. Meron tayong Capricorn, Libra, Sagittarius, Leo, and Scorpio, Virgo energy. Okay, yun yung mga malalakas na zodiac sign sa side ni person. So, doon naman tayo sa energy mo. Ano yung mga nararamdaman mo sa person mo? Bukod sa sama ng loob. Okay. Ano yung mga nararamdaman mo? Pwede kasi guys, nahiwalay na kayo na tong taong to. And may new person na, alam nyo yun, pwedeng ina-entertain mo. Pero wala ka nararamdaman na kahit na anong emosyon do sa taong yun. So, pag hindi ka pa ready, huwag nyo na pilitin yung sarili nyo. Mas magandang mag-self-love na lang muna kayo. Okay? So, check natin. Ano yung nararamdaman mo kay person. Ayan medyo guarded ka na Kasi parang kahit naman sabihin mo, mali Lagi kami mga pagkakamali. Yun yung dating sa akin dito. Never ka naging tama sa paningin niya. So, ikaw parang trabaho ka ng trabaho. Parang ikaw na lang lahat nag-e-effort. Ikaw na lang lahat ng gumagawa ng mga bagay-bagay. Okay? Hindi mo siya nakita. So, parang siya, feeling mo, inuubos ka lang niya. Okay? Inuubos niya yung lahat-lahat sa inyo. Okay? Nauubos ka na kakahila sa kanya pataas. Okay? Pati financial mo ubos. Hindi mo na alam kung anong klaseng tulong pa yung gagawin mo sa kanya. So, yun yung nakikita ko sa inyo rito, guys. Okay? So, parang feeling nyo, guys, ikaw yung mas dehado. Check natin. Ano naman yung dapat mong gawin kay person. Okay? Huwag ka na mag-hold back. Kailangan magkaroon ka na ng hesitation dito. Okay? So, yan, nagkakaroon ka na ng mga pagdadalawang isip. Nagbubulag-bulagan pa rin kasi iba sa inyo. Nag-hold back ka pa rin kasi kinukonsider mo pa rin na the lovers pa rin kayo. Okay? So, sinasabi rito, guys, baka kailangan
pag-isipan mo 'tong mabuti. Okay, isipin mo kung ano yung mga magandang ginawa niya, baka meron naman. And balansehin mo kung ano yung mga maling ginawa niya sa inyo, yun yung pag-usapan niyo. Para at least mailabas mo yung sama ng loob mo sa kanya na mabigat, no? May daan nyo guys sa maayos na usapan. Tignan natin yung zodiac sign mo. Sagittarius, Libra, Scorpio, Virgo, Cancer, and Aquarius. Meron tayong Libra, Aquarius, Scorpio, Cancer, Virgo, Sagittarius. Last one. Okay, lalakas sa mga ano dito ah. Okay, Aquarius, Gemini, Scorpio, Virgo, Cancer, and Aries energy. Ang lakas, parang ang lakas nung ano, ng water sign, saka air sign energy, no? So, in the near future, sana kayo papunta. Sana patungo tong relasyon nyo. O, di ba? Puro pagtatalo eh. So, maging matalino ka na siguro. Kasi hindi matatapos to, guys. Hindi matatapos kung ano man yung mga problema nyo ng person mo. Kasi patuloy eh. Lalo sa side mo, ikaw yung parang laging naiinis, nagagalit, ganon. Okay, so guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.